Yan, so guys, meron ako nakita dito na nahulog na bunga ng aming passion fruit. Yan, so ito yung puno. Yan, so meron siya dito sa taas. So, yan, so meron pang bunga sa itaas. Yan, so ipapakita ko sa inyo ngayon ang pagbukas ko nito. So yan guys, so ito yung kanyang mismong puno. Yan, so nakadikit dito sa puno ng aming male na rambutan. Yan, yan, so nabuhay lang din siya dito. Ang tawag pala namin dito ay merinda, passion fruit sa English. Dati ay meron kaming malaking puno dito at makapal ang kanyang mga tangkay, kaya nagkaroon ito ng maraming bunga. Gusto ko din talaga itong yellow na passion fruit kasi mabango at masarap kainin. So guys, ganito ko binubuksan itong passion fruit. So napakadali lang niyang buksan. Yan, so ito yung kanyang laman. Dati, binibenta namin ang ibang mga bunga. Mabenta din ito na prutas kasi mataas ang kanyang vitamin C. Yung iba, nilalagyan ito ng konting asin. Pero mas gusto ko yung natural lang na lasa niya. Yan, so ang lasa niya guys ay manamis-namis na merong konting asim. So nakadepende pa rin yan sa kanyang pagkahinog guys. So meron din na matamis siya at may konting asim na lang. Ito guys, so malapit na din mahinog. Yan, so meron pa akong isa pang bunga na hinog na kukunin dito. So ito siya. Ayan, nakuha ko na. Ayan, so ito siya guys. Nagtira pala ako ng konting laman na may buto na gagawin kong binhi. Basta buhaghag lang ang lupa ay tutubo ito. Huwag nang tabunan. Ayan guys, so meron pa namang isa dito na puno ng aming merinda o passion fruit. Siguro ililipat ko ito guys dun sa aming likod. Hi guys! Welcome ulit sa aking vlog. Ipapakita ko sa inyo ang update sa mga tanim ko dito malapit sa palayan. Ipapakita ko din sa inyo mamaya ang 3 kamote na malapit ding mawala kasi matagal na din akong hindi nakapunta dito dahil marami akong ginagawa sa amin. Unang ipapakita ko sa inyo ay itong mulberry plant ko na ngayon ay nagkaroon ng maraming sanga at may marami ding bunga. Ang sekreto para magkaroon ng mga bunga ay dapat nating i-pruning o bawasan ang mga sanga sa katanggalan ng mga dahon. Narito naman ang update sa mga tanim ko na 3 klase na kamote na gustong gusto ko ang kanilang laman. Mabenta din ang mga ito. Una ay itong kamote na yellow ang laman at flesh o light brown ang kanyang balat. Yung texture nito ay parang egg yolk at masarap talaga. Matataas na ang mga damo dito kaya konting binhi na lang ang nakuha ko. Ang nakikita ninyo ay mga bagong tanim ko. Narito naman ang kakatanim ko lang ngayon na mga kamote orange. Konti na lang ang mga tangkay na nakuha ko. Ang gawin ko dito ay papakapalin ko muna ito, saka magbabawas para itanim ulit. Repeat process lang hanggang sa dumami sila. Magkakalaman pa rin ito kahit naputulan na ng mga tangkay. Matamis talaga na variety kahit bagong harvest.
Lipat naman tayo dito sa aking pure purple na kamote. Ito lang lahat ang mga nasave ko na mga binhi. Isa din talaga ito sa paborito ko na kamote kasi marami kang pwedeng maluto gamit ang mga laman nito dahil para na din siyang ube. Ngayong araw din ay namitas ako ng malunggay para ipansahog sa lulutuin namin na tinolang isda. Magaganda ang mga dahon na nakuha ko ngayon kasi kapag pinuputulan ito ng mga sanga ay magkakaroon ito ng panibagong mga usbong at yun ang magbibigay na magagandang mga tangkay at dahon. Napaka-healthy na gulay ang malunggay dahil sa dami ng sustansya na makukuha natin dito. Di naman kailangan na malawak ang inyong taniman para makapagtanim ka ng malunggay. Ito yung gulay na hindi dapat mawala sa ating taniman. Marami tayong mga luto gamit ang malunggay at isa na dito ang malunggay cheese pandesal na nilalako dito sa amin tuwing hapon. Tatlong magkakaibang mga tanim, ang mulberry, kamote at malunggay. Marami tayong pwedeng magawa o maluto gamit ang mga tanim na ito. Kailangan lang maging masipag para darating ang araw na may maaani tayo. Hi guys, so nandito ako ngayon sa aming taniman malapit sa palayan. So ang date natin ngayon ay January 10, 2026. So ito pala yung update sa natumba namin na bayabas. So dito may mga bunga. Yan, so ito yung bayabas guys. Meron pa dito. Ayan, so dito ko naman tinanim yung kamote na yellow. At saka itong orange. Yan o, so makakapal na yung kanyang mga tangkay. So yan pa yung aming isa pang puno ng bayabas. So pula pala yung loob niyan guys. Yan, so dito naman tayo sa aking tanim na mulberry. Yan, ang ganda. Nag-uumpisa na silang pumula. Ang daming bunga. So meron na ditong dark na. Yan, so ito naman guys ang update sa aking kamote orange. Yan. Ito yung aking pure purple na kamote. Ayan, so magpuputol ako ng mga tangkay dito. Saka itatanim ko.
para mas dadami pa ito guys. Kasi maganda ito na klase ng kamote. Yan oh. Yan, tumataba na yung kanyang mga tangkay. So ayan yung kabuuan ng aking pure purple na kamote. Dito naman sa pangatlong puno ng aming native na bayabas ay may mga bunga pa akong napitas. So ito na ang mga naitanim ko ulit ng mga pure purple kamote. Yung goal ko ay maparami pa ito. That's it for today's video guys. Maraming salamat sa mga nanood. At huwag kalimutang mag-like, comment, share, at i-follow itong aking Facebook account para sa mga susunod na update.